Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Simulan na natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Isinilang na ang ating pinakahihintay na anak ng Diyos. Nagpakita na rin siya sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng 3 pantas. Ngayon naman inihahanda na niya ang kanyang sarili sa pagtanggap sa kanyang pagbibinyag. Tanggapin din natin ang ating mga pagbibinyag, mga ginigiliw ko mga kapatid, upang tayo makisalo sa kalwalhatian ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagdating, sa kanyang kapanganakan na ating ginugunita. Ginugunita rin natin ang napakagandang plano ng pagliligtas ng Diyos sa ating lahat. Kaya naman sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, ating ngayong pagsisiyan ang ating mga kadustahan. Linisin ang ating mga pusos pamamagitan ng kadalisayan ng pag-ibig ng Diyos at ating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapi sa liwanag na sa iyong piling sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakadudugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpahayag na si Hesukristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos.
Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong ito ay darating at ngayon nga ay nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo ay sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bunaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila ay sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo ay sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Sion. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Ano bang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapabuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkuran at katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo taligdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng ibang-ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buwas sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Mga ginigilo ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, mga kapatid, na banggit ko kanina na nagpakita na ng kanyang kadakilaan ang ating Panginoon matapos niyang isilang. Ang pagpapakita ay hindi hango lamang ng kanyang kadakilaan, hindi hamo lamang dahil siya isinilang. Ang pagpapakita ng kanyang kadakilaan ay yan din ang umpisa o pagpapasinaya
ng kanyang pampublikong ministeryo o public ministry. At isa marahil sa mga pangunahing elemento ng kanyang pag-uumpisa at pagpapasinay sa kanyang public ministry, mga kapatid, ay ang kanyang pagpapahayag at pagdalaw sa mga iba't ibang lugar na karatig na kung saan siya lumaki, sa Nazareth. Sa kanyang paglaki, mga kapatid, sa kanyang pag-usbong, mga kapatid, ay hindi lingid sa ating mahal na Panginoon ang mga lugar na nakapaligid sa Galilea. Sa katunayan, sa tagpong ito, una niyang dinalaw ang Capernaum, ang bayan ng ating Panginoon. If you've gone to Capernaum in Galilee, my dear friends, in the Holy Land, the name Capernaum itself is a name of a town which is the town of our Lord Jesus Christ. Bakit? Nakipamayam siya doon. Tumuloy siya doon. At kung mapapansin ninyo, itong lugar na ito, dito rin niya nakilala ang kanyang unang 4 na alagad. Sapagkat taga-Capernaum din noon si Pedro, Andres, Juan at Santiago. Bakit inuna niya ito? Magkataon lang naman siguro. Pero alam niyo mga kapatid, kung nais natin mag-umpisa at magpasinayan ang ating kagandaang loob, ang ating ministeryo sa buhay, katulad ni Jesus, kailangan natin umalis muna sa ating kinalakhang bayan, sa ating kinagisnan, sa ating nakasanayan. Therefore, the message of the gospel for today, my dear friends, is going out of our comfort zone. Naging komportable na tayo. Ang hamon sa atin is, kung si Jesus komportable sa Nazareth, kaya nga tinawag siyang Nazareno. Na komportable na siya, na meron na siyang titulo, meron na siyang katawagan. Pero para sa ating mahal na Panginoon, kulang pa ang Nazareth para sa Kanya. Kulang ito, maliit na bayan lamang ito. At ang kanyang pagpapahayag, remember, the message of yesterday's feast of the Epiphany of our Lord Jesus Christ is a message of manifestation towards the all nations. Sa pamamagitan ng 3 pantas na si Gaspar, Melchor at Baltasar, no, silang kumakatawan ng lahat ng mga bansa. No, the Gentile nations. Ang maganda rito, mga kapatid, sinundan ito ng ebanghelyo ng paunang pagpapahayag ni Kristo sa labas ng Nazareth, ngayon sa Capernaum. Pinapaliwanag lamang sa atin na ang Diyos na isinilang ay hindi para lamang sa mga Hudyo. Ito ay pangkalahatan sa sangkatauhan at para sa kanyang parte, no? He need to do it and go out of Nazareth to start to preach about the kingdom of God. At paanong pamamaraan, kapatid? Hindi mo kailangan magpahayag at magsalita. May mga tao sa atin na sinasabi natin na kailangan kong ipahayag, i-preach ang kingdom of God. Paano? Magsisisigaw kung saan-saan. Isang pamamaraan lang yun. There are many ways in preaching the kingdom of God. There are many ways like curing the sick, driving out demons. Evangelization is not all about preaching and speaking. Evangelization has many faces. Maraming mukha ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpaparamdam ng paghahari ng Diyos ay isang pagpapahayag. Pagsupil sa kasamaan ay isa sa mga paraan ng pagpapahayag. Pagpapagaling sa may sakit, isang paraan niya ng pagpapahayag. At ginampan ng lahat ito ng Panginoon. Maalala nyo yung propesiya ni Propeta Isaias nung bago siya isilang, di ba? Balang araw, mumutawi sa bibig ng mga pipi. Makapagsasalita mga pipi. Di ba? Balang araw, no? Makapaglalakad maging ang mga pilay at mga pingkaw. Balang araw. Ito yung propesiya sa kanya. At ito na yung araw, mga kapatid, na sinimulan ng isabuhay ni Jesus ang propesiya tungkol sa kanya. Pero ano ang kanyang pinakapangunahing paraan para makapagpahayag siya? He needs to go out of his comfort zone. Sa buhay natin, mga kapatid, ang sarap na i-enjoy natin ang buhay. Yan ang pribilehiyong bigay ng Diyos sa atin eh. Di ba? Yan din ang dahilan kung bakit dumating ang Panginoon. Sa Ebanghelyo ni Juan, sabi niya, God came to this life for us to have life to its fullness. Di ba? Pero masarap eh. Ang sarap ng pakiramdam niya. Pero, kapatid, hindi ka tinawag para magkaroon ng sarap ng buhay. Hindi ka tinawag para magkaroon ka ng sarap ng buhay. Ito ay
elemento lamang, isang parte lamang ng buhay na inihanda at ang plano ng Diyos sa atin lahat. Kaya nga si Jesus, hindi in-enjoy. No? Ang nandun lamang siya sa Nazaret. Kaya nag-enjoy siya, oo, no, siya bata-bata siya, nagipaglaro siya sa kanyang mga kababata, nagipagkaibigan din siya. Pero dumating yung punto na kailangan na niyang lisanin ang Nazaret, pansamantala. Sapagkat bumabalik-balik din naman siya, di ba? Lisanin niya ang kanyang lugar para ipakilala ang kanyang ama, ang paghahari ng kanyang ama. At dito nakita natin ang Kapernaum. Sa Kapernaum, maraming kaganapan at ginawa ang ating Panginoon. Dito niya tinawag sa baybayin ng Galilea, malapit sa sinagoga. Doon din siya nagpahayag sa sinagogang yan. Matapos siya magpahayag sa sinagoga, nang basahin niya ang aklat ni Propeta Isaias, no? Paglabas niya, nandun yung bahay ni Pedro. At pag ilang hakbang lamang, andun na ang lawa ng Galilea. At doon niya tinawag, nakita ang kanyang unang 4 na alagad. Doon niya pinahayag, hali kayo, sumunod kayo sa akin. Doon lahat niya ginawa ang mga una. There will always be first in our lives. But every first in our lives, my dear brothers and sisters, should come from going away and going out of our comfort zone. Kung gusto mo umpisa ang iyong misyon, kalakip ang misyon ng Diyos, go out of your comfort zone. Leave behind your comfort. Why? Aba, mga kapatid, di ba? Ang Panginoon natin, pag nagsabi yan, no? Mas higit pa. He amplifies us. It transforms us into become greater. And if we follow Christ, if we follow the rule of Christ, we will never go wrong. Kaya wag tayong mag-alala, wag tayong mangamba, wag tayong matakot. Sundan natin si Jesus sa kanyang magandang simulain. At katulad ni Jesus, hindi mo mararating ang iyong patutunguhan kung walang pag-uumpisa. Hindi mo matatapos ang karera ng buhay mo kung hindi ka hahakbang. Hindi ka mag-uumpisa. Ano pang hinihintay natin mga sisters and brothers? Katulad ni Jesus, go out of our comfort zone and start spreading our wings to proclaim the kingdom of God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa binyag ni Jesus sa Ilog Jordan, ipinaalala sa atin ang ating sariling binyag kung saan ginawa tayo ng mga anak ng Diyos. Kahit natatawag nating Ama ang Diyos, lumalapit tayo ngayon sa Kanya habang sinasabi natin, Diyos na aming Ama, malugod ka nawan sa amin. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang bayan ng Diyos naway maging malinis sa binyag upang magtamasa ng kalayaan at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang kalayaan at karangalan ng bawat mamamayan, naway pangalagaan at igalang ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang mag-aangat sa kalidad ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga pamilya at mga pamayanan, naway tunay na maranasan ang kanilang pagiging iisa sa pamamagitan ng kanilang buhay at pagpapahayag ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga may karamdaman at mga nagdurusa, naway makalaya sa panghihina ng kanilang katawan at pag-iisip. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga mananampalatayang namayapa ay makamahagi nawa sa kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Sa sandaling katahimikan, ating idulog sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at ang kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates.
Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Diyos na aming Ama, ginawa kaming mga tagapagmana na iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak. Loobin mo na sa panalangin namin para sa isa't isa ay manahin namin ang kaharian ng iyong kung saan ikaw ay nabubuhay at nagahari magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Kapuri-puri kay Diyos lumikha ng sanlibutan siguro ang daong loob. Narito ang aming may-ari mula sa kapas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang anak nito para sa amin, bibigyan ng Diyos. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan na iyong kaloob at ang aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ngay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkataon namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin nito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Puso't magkabuhay, dahilan tubos mong Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap at naglalakbay sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin na may lakas ng loob. Pamagamin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi ginawang sumainyo. At sumayo rin. Pwede magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Mga kapatid, kay Kristo narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na po. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mga kapanalig, halina't mag-alay ng panalangin para sa nalalapit na kabisahan ni Nuestra Padre Jesus Nazareno sa ikasyam ng Enero. Para po sa inyong mga pamisa at mass intentions, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8925-7931, local 129131 at 137, o mag-text lamang po sa numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang po sina Miss Rene Jose at Miss Ali Nahe. Muli po, maraming salamat po sa inyong manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang biyaya mula kay Kristo. Humayin na po tayong lahat at maging pagpapala sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka